Sa panahon na marami ang sawana sa politika, may isang mayor na napapansin hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa abroad. Mayor Vico Sotto ng Pasig City. Noong 2021, kinilala siya ng US Department of State bilang isa sa 12 Global Anti-Corruption Champions. At noong 2025, na-feature siya sa Time 100 Next ng Time Magazine bilang isa sa mga rising leaders na binabago ang mundo sa kani-kanilang larangan. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga nagawa ni Mayor Vico Sotto sa Pasig City. Number 1. Mass Regularization Program. Bago maupo si Mayor Vico Sotto, ay 1 out of 10 employees lang ng Pasig City ang regular. Sa ngayon ay halos 7 out of 10 na. Mahigit 5,000 Pasig City employees na ang na-promote na maging regular, na karamihan ay mga ordinaryong empleyado, kagaya ng street sweepers, utility workers, at administrative staff. Alam naman natin na mula job order at casual employees ay sobrang hirap ma-promote sa permanent o regular na kadalasan ay nadadaan sa palakasan system. Bilang regular employees, maliban sa mas mataas na sahod, ay matatamasa pa nila ang mga dagdag benepisyo kagaya ng mid-year bonus na katumbas ng 1-month salary, year-end bonus o 14th month pay na katumbas ng 1-month salary, personal economic relief allowance na 2,000 pesos per month, uniform allowance na 7,000 pesos per year, cash gift na 5,000 pesos per year, productivity enhancement incentive na 5,000 pesos per year, paid 15 days vacation leave at paid 15 days sick leave, GSIS membership at retirement benefits. Number 2. In-City Socialized Housing Program. Sa dami ng mga taong nakikipagsapalaran sa Metro Manila, isa sa problema ng Pasig City ang informal settlers o squatters na kadalasan pa ay nasa danger zones o nasa tabi ng mga ilog at floodway na madaling masalanta sa panahon ng tag-ulan. Gumastos ang Pasig City LGU ng 1.6 billion pesos para sa dalawang major housing projects na magbibigay ng bagong 816 housing units. Ang Tawiran Housing Project na sinimula noong July 2023 ay isang 13-story building na mayroong 336 residential units at may 45 square meters na lapad bawat isa. Ang Daang Bangka Housing Project naman na sinimula noong May 2025 ay dalawang 6-story building at isang 7-story building na magkakaroon ng 480 residential units at may 42 square meters na lapad bawat isa. Number 3. Sponsored PhilHealth contributions for tricycle drivers. 11,000 tricycle drivers sa Pasig City ang miyembro at sakop na ng mga benepisyo ng PhilHealth. At syempre, sakop din ang kanilang legal dependents kagaya ng asawa at anak na wala pang 21 years old. Tinatayang 66 million pesos ang gagastusin ng Pasig City LGU para sa programang ito. At hindi lang ito one-time big time, kundi taon-taon na kailangang pondohan ng lungsod. Kaya kung sakaling magkasakit at maospital sila sa public hospital, ay maaaring wala ng babayaran at meron namang PhilHealth deduction sa bill kapag sa private hospital. Maaari na rin silang mag-enroll sa PhilHealth Yakap program para sa free doctor consultations sa primary care clinics at hospitals, public man o private, at maka-avail ng 20,000 pesos worth ng libreng gamot kada taon. Number 4. Tricycle Terminals. Alam mo ba na may mga Tricycle Operators and Drivers Association o TODA na nagbabayad ng renta para sa kanilang terminals? Ang TODA sa East Bank Road sa Pasig City ay dating nagbabayad ng 172,000 pesos na renta para sa terminal kada buwan, kaya nangongolekta ng 120 pesos na boundary fee sa bawat tricycle kada araw. Para mapagaan ang buhay ng mga TODA ay target ni Vico Sotto na makapagpatayo ng maraming maayos na terminal na libre nilang magagamit at mayroong toilet.
Ang Buting Talipapa Terminal ay binuksan noong December 2020. Ito ay nasa ground floor ng Buting Multipurpose Building na noon ay ginagamit lang bilang storage kaya ni-renovate para maging terminal. Ang East Bank Road Terminal na ginawa sa ilalim ng Ortigas Bridge ay ginastusan ng 2.5 million pesos at natapos noong October 2022. Ang Jennys Avenue Terminal naman ay ginastusan ng 2.4 million pesos at natapos noong January 2026. Number 5. Scholarship Programs. Kapag edukasyon ang pinunduhan mo, hindi lang estudyante ang umaangat, buong pamilya, pati na ang susunod na henerasyon. Kaya priority ito ng Pasig at mayroon silang 2 scholarship programs. Pasig City Scholarship Program. Ito ang dating tinatawag na BCE Scholarship Program na galing sa initials ng dating mayor. Pinalawak ito mula sa dating 12,000 scholars na ngayon ay nasa 30,000 scholars na. Sa programang ito ay nakakatanggap ng allowance kada buwan ang mga estudyante sa pamamagitan ng Land Bank ATM cards. 1,500 pesos monthly para sa elementary students, 1,950 pesos monthly para sa high school at senior high school students, at 2,250 pesos monthly para sa college students. Mayroon pang dagdag na cash incentives para sa mga nagtatapos na may honors. Pag-asa Scholarship Program. Ito naman ay para sa college students na nag-aaral sa private colleges at universities at technical vocational institutions at hirap nang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sasagutin ng Pasig LGU ang 35,000 hanggang 56,000 pesos mula sa tuition fee ng bawat estudyante kada semester at direktang ibinabayad sa mga partner na eskwelahan. 70,000 hanggang 112,000 pesos ito kada taon bawat estudyante. Nakakatanggap din ng book allowance ang estudyante na 2,000 pesos kada semester o 4,000 pesos kada taon. Tinatayang 3,000 scholars ang nakikinabang dito. Number 6. Magokoro Elderly Care Facility. Ito ay isang Japanese-style elderly care facility na may well-trained caregivers at nag-o-offer ng daycare, short-term stay, at home care support para sa seniors. May stay-in capacity rin ito na 30 beds para sa mga homeless, abandoned, at neglected na matatanda. Ang proyektong ito ay bunga ng partnership ng Government of Japan at Pasig City. Ang Magokoro ay Japanese word na ang ibig sabihin ay true heart. Ang Japan ay nag-donate ng 4.3 million pesos para sa high-tech Japanese equipments, smart monitoring systems, at expert training ng Pasig staff. Ang facility ay may lawak na 200 square meters at ginamit noong panahon ng COVID-19 pandemic at ipinarenovate para mapakinabangan sa proyektong ito. Number 7. Laptops and Tablets Distribution Program. Tinatayang umabot sa 1.5 billion pesos ang nagastos ng Pasig City LGU sa pagbili ng 150,000 na laptops at tablets para sa teachers at students sa public schools para suportahan ang distance learning dahil sa COVID-19 pandemic. Binigyan ng tablet bawat estudyante sa mga public elementary at high school. Laptops naman para sa lahat ng mga teachers, estudyante sa Pasig City Science High School at college students sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Number 8. Mahigit 1 billion pesos savings per year. Alam naman natin, sa Pilipinas, matagal nang usapin ang overpricing at kickback system sa mga transaksyon ng gobyerno, mula sa paggawa ng mga kalsada at gusali hanggang sa pagbili ng simpleng supplies tulad ng walis at bond paper. Sa Pasig, ang sinasabi ng Vico Soto administration, pinipigilan nila ang overpricing sa pamamagitan ng mas mahigpit at mas transparent na procurement, lalo na ang open, competitive bidding. 5 hanggang 6 billion pesos
mula sa pondo ng Pasig ang dumadaan sa procurement o bidding kada taon. Kaya sa pag-iwas sa overpricing ay 1 to 1.2 billion pesos agad ang minimum savings kada taon. Dahil dito ay mas maraming proyekto ang napaglalaanan ng pondo. Number 9. Social pension and age milestone bonus for senior citizens. Mayroon ng 1,000 pesos per month na social pension para sa indigent senior citizens mula sa national government. Dinagdagan pa ito ng Pasig LGU ng 500 pesos kada buwan at may 1,000 pesos at cake tuwing birthday. Mayroon na ring age milestone bonus mula sa national government na 10,000 pesos para sa bawat senior citizen na umaabot sa edad 80, 85, 90 at 95 years old at 100,000 pesos kapag umabot sa 100 years old. Sa Pasig ay bibigyan pa ng LGU ng dagdag na 10,000 pesos para sa 80 years old, dagdag na 15,000 pesos para sa 85 years old, dagdag na 25,000 pesos para sa 90 at 95 years old, at dagdag na 100,000 pesos para sa 100 years old. Number 10. New City Hall Complex. Dahil sa structural issues ng lumang gusali, ay gagawa ng bagong City Hall na idinisenyo upang tumagal ng 100 years. Nagsimula ang construction noong October 2025 at 9.26 billion pesos ang final contract price nito. Kasama sa contract scope ang demolition, site development, IT infrastructure at interiors. Ang pondo ay galing sa naipong funds ng Pasig at debt-free pa rin ang syudad hanggang ngayon. Hindi kasama sa demolition ang iconic mutya ng Pasig Revolving Tower at kasama na sa proyekto ang restoration nito. Ang project ay may 72,405 square meters na construction floor area at times 3 ang lawak nito kumpara sa lumang City Hall. Kasama rin sa plano ang pagkakaroon ng health service facility, malawak na basement parking area at evacuation center. Mayroon itong malawak na plaza, green open parks at fountain na pwedeng ma-enjoy ng publiko. Kasama na rin dito ang reconstruction ng modernized Pasig Mega Market. Satisfied ka ba sa mga ginagawa ni Mayor Vico Sotto sa Pasig City? Sa tingin mo ba ay dapat na siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa gobyerno? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. Para sa part 2 ng video na ito, ay i-click lamang ang link sa description o comment section.